Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Alam niyo, maraming nagtatanong, maraming nagtataas ng kilay, bakit daw si Rendon Labrador ang kinuha ng pamunuan ng Philippine National Police or PNP para mamuno doon sa gagawin fitness, height, or yung mga kapulisan natin ng mga sasabing malalaki daw ang tiyan na kailangan maging fit ang pangangatawan. Alam niyo po mga kaibigan, kung si Rendon Labrador ang kinuha ng PNP, choice po nila yan. Karapatan nila yan kung sa tingin ng PNP ay makakatulong, bakit hindi nating suportahan? Para sa ikabubuti. Huwag po nating tignan kay Rendon Labrador kung ano man ang naging negative, naging mga kinasangkutan niyang issue, bagkos ang tignan natin, kung talagang may malasakit tayo sa kapulisan, suportahan natin kung ano ang magagawa ni Rendon. Hindi nyo lang siya gusto dahil meron siyang mga nasasabi sa mga vlog niya na sa pananaw ninyo ay hindi magandang ginagawa niya. Hindi po yun ang point dito. Ang point po dito, yung magagawa ni Rendon na pwedeng pakinabangan ng kapulisan. Yun ang tignan po natin. At ako naman ay naniniwala na kung siya ang sinadjust ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre, I believe pinag-aralang mabuti to ni General Torre. At ako'y naniniwala rin malaki ang magagawa ni Rendon dahil ang kanyang pinasok na bilang fitness coach ay kaya niyang gampanan. Dahil siya naman ay linyahan sa mga gym, sa mga coach na ganyan, yung mga pa-fitness, ilinyahan yan ni Rendon Labrador bilang maliban pa po doon sa pagiging social media influencer niya. Kaya mga kababayan, bago tayo magsalita, bago tayo mag-isip, ang tignan po natin yung magagawa. At take note po, si Rendon po bilang isang coach ng PNP, malinaw naman po ang sinabi ng PNP, na wala pong budget na inilaan para kay Rendon. Wala pong pondo at sa madaling salita, wala po siyang makukuhang sahod dito o anuman halaga. Bagkos, siya po ay nag-volunteer, siya po ay nagkusa para makatulong sa ating bansa. Yun ang the best. Hindi yung kagaya ng ibang mga vlogger, kuda ng kuda, na wala naman maitutulong, pero ang gagaling magsalita ng kung ano-ano, mas inuna pa nila ang bunganga kaysa sa pagbibigay ng magandang solusyon. Sabi nga po, bago ka pumuna, bago ka pumakngat, magbigay ka ng solusyon na may kapakinabangan. Kaya ako, naniniwala ako, si Rendon Labrador may magagawang mabuti para sa ating kapulisan at para siya na rin ay makatulong. Sa ilalim ng mahigpit na direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III, isinusulong na ngayon ng kapulisan ang isang seryosong fitness reform 2 beses sa isang tabak laban sa tiyan ng pulis at isa pa laban sa formal na pandaraya sa fitness test. Rendon Labrador pinanumunuan ang 93 Days Fitness Challenge. Pinangunahan ni social media influencer at fitness coach na si laban sa mga opisyal na nag-aakalang lulusutan nila ang fitness requirement nang basta na lang magpapasa ng dokumento. Kapag ako'y nagduda, ipinapupush up ko at hindi kaya ang 40 push-up, hahanapan ko kung sino ang nagpasya sa kanya kasama siya sa ating i-dismiss. Dagdag pa ni General Torre, ang mga pulis na di kaya ang aktual na physical assignment hindi basta-basta pwedeng manatili para sa tunay na paglinang ng katawan at karakter ng isang pulisiyang maaasahan. Ang pagpasok sa fitness challenge ni Labrador kasama may ginoong disiplina ay simbolo ng bagong kultura na gusto niyang itanim sa loob ng PNP. Dismissal sa maling clearance at direct physical validation.
Sa direksyon ni General Torre at Scoots Labrador, ang PNP ay hindi lamang nagsasalita kundi kumilos. Isang kapulisan ang hindi lang matapang sa krimen kundi maliksi, malusog at may disiplina sa sarili. Ito ang bagong muka ng pulisya sa bagong Pilipinas.